handa kami. Hindi lang emotional, physical, na katulad to, siguro sa nakailang MMK na ako, pero ito yung pinakamahaba na gawa ko. Kasi 4 days ko sunod, and then meron pang training, and then sabi ko nga kahit nakasabay na gumagawa ko ng pelikula at ng Once Upon a Time, pero sabi ko nga, kasi pag sa MMK dapat ready ka. Kasi alam mo, special yung ginagawa mo. Kaya yun po. Kaya sabi ko nga, every time sa bawat artista, alam ko na parang kapag gagawa ka ng MMK, napaka-special nito para po sa akin. Kasi para po kami talagang gumagawa ng isang proyekto na talagang pinaghahandaan namin. Ayun, okay. And now here's a question from Tito Bong De Leon. Did you shoot the film in the place where it really happened? No? Hindi po. Sa fiction lang. Ginaya lang po namin lahat. Kunwari yung bridge, at 1 AM nagpapatayo kami ng tulay para magaya. Okay. Wow. Halos lahat po. Kasi hindi rin naman naging mapagparaya din naman ng staff para ibigay yung mga kailangan namin. Kunwari, kahapon nung nalaman namin na meron silang night vision Google, from Zamboanga nagpalipad sila, nagpadala sa amin. Para magamit niyo. Para magamit namin. Kasi ito yung mga hindi na natin nakita eh, yung hindi alam lahat ng tao na fully equipped sila nung sumugod sila doon. Apo. Bakit Even nangyari? yung Sorry. Ito ba? Okay. Ito ba kailangan mo Si muna? Walden Belen. Kailangan mo nang matapos yung... Kailan ba na-shoot up? Bago lumabas yung resulta ng investigation nila o after? Kasi meron bang ganun na kailangan sundin na patakaran? wala naman po. February pa lang po nag-start na kami. Nagkakausap na po kami nila Coco tungkol sa project na to. Kaya lang, maraming kailangang paghandaan. Kasi research-based nga po. Ayaw namin magkamali, ayaw namin mapulaan. So every step of the way, in coordination po talaga with staff. Very open sila sa inyo. Yes po. From costume, lahat. Kung ano itsura, lahat. So even yung yung grupo na kasama namin sa shoot, sila yung papalit dun sa 55th na isa lang ang nag-survive. Sila na ipapadala sa Zamboanga. Totoong ano? Totoo po. At may survivor kami kasama habang nag-shoot. Sakit ng sakit. Must be. Okay. Friends na po sila po. Okay, more questions. Sa mga ka-friends natin vloggers who would like to ask questions. Si Mami Jo, siguro yung na mas kulat-kulatan as if hindi ko tatanahan natin. Yes. Po, itatanong ko yung pagbuha ng creating the story from the real kwento. Ano po yung siguro yung thoughts and what na naramdaman ko po ano yung siguro sariling sariling yung damdamin din sa story. Kasi syempre ito is playing Gary. Co-reading the script and actually doing the scene. Ano yung mga naramdaman mo? Una po, sabi ko nga, nung araw syempre, mataas ang pagtingin ko sa ating kapulisan. Honestly, namin ko, kung dahil sa nangyari ito, ngayon ko lang nalaman na meron palang tinatawag na SAP o Special Action Force. Hindi ko akalain na, kasi ano sila sila yung mga pulis na hindi sila yung kapag nakagawa ng isang, kumbaga meron silang kailangan ayusin na problema, na-accomplish nila, tapos magpapa-interview. Sila yung mga lagi nasa likod. Kasi for the security purpose, yun ang inaano nila na parang hindi sila maharap sa media. Tapos nung nangyari nga ito, sabi ko, yung training na ginagawa nila, yung preparasyon, yung pag-aaral, hindi yung basta makatapos ka lang sa PNPA, tapos after that, mag-isap ka na. Hindi, marami ka pang mga training na dapat kunin, may commandos, scout ranger, at maraming pang iba. Kumbaga sabi ko, dun pa lang, yung sakripisyo at dedikasyon na ginagawa nila para makapasok dun, sobrang hirap na. Yung, sabi ko nga, bakit? Kasi alam ko, ang police, di ba, nakalistino sa Manila, tapos yung mga nanguhuli dito sa atin sa Manila, sa mga masamang loob. Meron pala mga police na parang, na pwede sila sa bundok at pwede rin sila dito sa rural. Kumbaga, sabi ko, may ganun pala, no? Sabi ko, tapos, yung dedikasyon nila, iba yung pagtingin. Basta iba, every time na nakakausap mo sila, iba yung mentalidad nila. Iba yung para sa akin, iba yung pagkatao nila eh. Yung napaka-humble. Sabi ko nga, dati akala ko ang ganun yung military. Akala ko military lang. Sila kombinasyon. Sabi ko, meron pa. Sabi ko tuloy sa sarili ko, kung magkakaroon ako ng pagkakataon,
sabi ko, gusto ko rin maging SAP. Kasi, bilang lalaki, lalo na ako, parang minsan gumagawa ko ng mga action, sabi ko nga, ang sarap pala ng ang sarap pala ng gano'n, no? Tapos tinatanong ko sila na parang, anong dahilan kung bakit ito pinasok yung trabaho? Wala. Sabi lang nila, yung dedikasyon, yung kagustuhan mo makatulong sa bansa mo, protektahan yung bansa mo, at para rin sa pamilya mo. Kahit na alam mo na kahit yung kinikita nila na hindi enough para tustusan yung pamilya nila, yung titiisin nila yung mahabang panahon na hindi makakasama yung pamilya nila. Sabi ko ako nga lang mawalay lang ako ng ilang linggo sa pamilya ko. Parang ang bigat-bigat na. Sabi ko, what more yung tipong aalis kayo, pupunta kayo doon na alam mo yung haharapin nyo na baka sakaling hindi na kayo makabalik sa pamilya nyo. Kumbaga sabi ko, napakaraming mga katangian nila na todo ko talagang hinangaan. Bukod dun sa sinasabi ko nga, hindi dahil gusto lang nila humawak ng baril. Kundi, alam nila yung gusto nilang pasukin, alam nila yung pinapasok nila, alam nila yung pinanindigan nila, at kung ano yung prinsipyo nila sa buhay nila. Okay, Mami Jo. More questions? Albert, ikaw na gusto magtanong? Knowing now the story of SAP, of one of the commanders, how did it change you in terms of your perception sa government? In terms, parang nag-iba ba ang opinion natin tungkol nung before nangyari yung MMK at ngayon na meron kami? Honestly, para sa akin kasi, wala ako sa posisyon para magsalita about sa ganung kalalim na issue. Kasi syempre, inaamin ko, hindi rin ganun ng kalalim ang aking kaalaman tungkol sa mga bagay na yan. And then syempre, ayoko naman makaapak or ayoko magdunong-dunungan sa mga aspeto na yan. Kami kasi ginawa namin to dahil gusto namin bigyan ng muka ang isa sa mga hero dito sa ating SAP na sa mga polling 44 na Kumbaga para sa akin, ayokong palalimin, ayokong magbigay ng malalim na opinion kasi baka magkamali ako or alam niyo yun. Kasi sabi niya, iba naman yung tungkulin ko bilang artist. Pero sabi ko nga, napakalaking naging inspirasyon ko. Kumbaga sabi ko nga, alam ko, kung minsan dumadaing ako sa hirap ng trabaho ko. Pero meron pala mas mga tao na mas dapat hangaan at mas dapat kuwaran ng lakas ng loob pagdating sa ganyang aspeto, lalo na pagdating sa trabaho at dedikasyon sa buhay. After doing this MMK, do you have like next steps in terms of helping out the ones, yung family na? Kasi Coco is known to help naman mga gano'n. Actually, lagi naman may gano'n ng ABS-CBN. Alam niyo yung sabi ko nga, kagaya rin nila, ang ABS-CBN tumutulong niya na hindi pinapaalam sa kahit anong bagay. Yung pinasok namin to, alam namin na parang kung ano yung maibibigay namin suporta o tulong sa bawat pamilya. And then, kagaya rin ako, sabi ko, marami kasing, para sa akin kasi mas sincere yung ganung pamamaraan na hindi mo na kailangan sabihin o kung ano man, hindi mo na kailangan ipangalandakan kung ano yung plano mong gawin o kung ano man yung gagawin para sa amin. Kumbaga para sa amin, kung ano man yung maitutulong namin, sinisigurado namin na parang kahit pa paano may maishishare at may maitutulong kami sa kanila o sa pamilya ng mga. Do you have a built-in belief now by joining SAP, you are 99.9% sure of that? Malamang po. Kasi talagang sabi ko nga, bago sila pumasok doon, talagang sinasabi na sa kanila yun. Na sabi nga po nila na parang kalahati talaga ng paa nila every time na may operation sila nasa hukay na talaga. Kaya honestly, nung tinanong namin din sa mga kasamahan lang na iwan, sa kasamahan lang na iligtas, anong masasabi niyo sa nangyari niyo? Tanggap nila kasi alam nila yung pinapasok ko ng trabaho. Siyempre nga lang, mahirap din tanggapin na kapag nandun na sa totoong sitwasyon. Siyempre iba naman yung nararamdaman ng pamilya nila. Pero yung mga kasamahan nila, alam nila na pag pumasok sila sa ganung klaseng trabaho, alam nila na kalahati ng buhay nila ay maaaring mawala o hindi nila makasama ang kanilang pamilya. Sabi mo kanina gusto mo mag-isa. Honestly, sabi ko nga kung siguro kung hindi ako naging artista, dalawa lang naman gusto ko nun. Gusto ko maging boksingero. Gusto ko maging pulis. Gusto ko maging cook. Tatlo pala. Ayun. Boksingero at saka Gusto mo sa... Oo. Ngayon nalaman ko na may ganun palang ibang side ng pagiging pulis. Gusto ko mag-isap kasi
Iba yung ano mo. Actually, no? Kaya pala Special Action Force. Mas skilled sila yata. Oo, elite. Okay. House Angel, yung role nyo is mag-asawa? Girlfriend po. Si Angel po dito, siya si Seth, yung girlfriend po ni Sir Gary Irana. Ano siya, lawyer po siya dito. And then, yun nga, maganda kasi yung kwento nila eh. Pwede ko yung kwento. Ikakasal na sila. Dapat. Actually, na ganun sila eh. Kasi nga dahil sobrang busy rin ni Gary Irana, ni Sir Gary. Wala siya halos time para gawing in grande o sweet yung pagpo-propose niya kasi lagi siya nasa duty. Parang one time pumunta lang siya dun sa binigay niya yung singseng at sinabi niya sama tayo mag-usap. And then, yun, si Seth kasi mataas din yung pangarap niya as a lawyer. And then, yung gusto ni Gary sana makapag-aral pa siya abroad. Actually, nag-aaral siya abroad nung nangyari yung incident. Nasa Switzerland, tama po ba? New Zealand. Nasa New Zealand siya that time nag-aaral. Kumbaga, yun ang pangarap nila eh. Sabi ko nga, nakakainayang kasi napakagandang kombinasyon. Isang lawyer, tapos isang SAP, di ba? Tapos what more kung magkaanak pa sila, alam niyo, gusto nila magsilbi sa bansa natin. May po. Next year. Opo, from New Zealand, umuwi siya dito para sa ano. Actually, parang hihinto niya yata yung pag-aaral niya dun sa New Zealand dahil nga dito sa nangyari. Kailangan niya i-drop. Siya po ba yung nagrarally galing? Yun ang sasalita sa bus? Ay, hindi po. Iba po yun. Siya yung... Okay, more questions? Sige, si Miss Janice. Kung hindi ka ba nag-hesitate to accept the role? Kasi, let's face it, pag napanood to, yung mga tao, lalo yung victims, yung family ng victims, medyo emotional pa hanggang ngayon, di ba? Tapos masama yung parang nagkakaroon sila nagkakaroon ng negative image ng government. At the same time, you're friends with Grace Aquino. Bigyan ko ba ng mga... Actually, napakalayo naman po. Kasi talaga sabi ko nga, ang tinakil naman dito, ang hangarin po namin, yung mabigyan lang ng muka, mabigyan ng kwento kung ano ba yung pagkatao nung isa sa mga hero natin. I don't think so naman na parang magkakaroon ng ganung angle. Kasi sabi ko nga, kami naman, alam naman namin yung responsibilidad namin bilang artista. Kumbaga, conscious naman kami sa mga bagay-bagay. At alam din naman namin na marami pang proseso tinatakbo itong nangyari na ito. Pero naniniwala ka na makakakontribute sa emotions ng mga makakapanood yung story na pinagdaanan ng mga sa... Depende rin po eh. Sabi ko nga po, maaaring magugulitan nila kung ano yung nangyari. Base rin po sa konti na pamilya. Pero sabi ko nga po, nagkwento po kami base sa katauhan ng character. Hindi po kami tumakas sa pinakamalalim na issue kasi nga, syempre sabi ko nga po, hanggang ngayon po ongoing pa po yung mga pangyayari. Sa trabaho lang. Okay. If ever gagawin mo dito, hindi mo okay. Actually, pagkakalam ko po, mayroon na pong gumagawa ng pelikula po. Pero sabi ko nga po, bakit po hindi? Kasi sabi ko nga po, hindi lang naman po, napakarami po nila, napakarami pang magandang kwento ang pwedeng kwento. Kasi sabi ko nga po, hindi lang naman ito about tungkol sa nangyari. Kung alamin niyo po, napakaganda ng mga background story nila, kung paano sila nagsimula, ano yung kwento nila sa pamilya nila, ano yung kwento nila sa asawa nila, sa kwento nila sa ganito nila, napakarami. Kumbaga, iba't ibang pagkatao yung bawat character na ng mga hero po natin. Kumbaga, napaka-interesting at napakasarap dito. Napakarami pa pong story. Okay. Well then. Since special 3 dito, meron pa sa bandang MMK yung title at meron pa rin bang mananalo? Hanapin niyo pa rin ba yun? Meron pa bang meron pa rin? Tuloy-tuloy pa rin yun. Next pa title na promo. So, tuloy. Kasi hindi pa title sa Fortuna. Ay, hindi. Pwede One ba? line yun. One line. One. Oh. Ay, Tita Julie na ba kasi? Kasi kay Miss Roda. Miss Roda kasi di ba usually pag ganito kalaki ang episode ng MMP, merong celebration, parang merong anniversary or something. Ito naisip lang talaga para gawin. Oo. Kasi yung kay AJ din dati, dahil in commemoration ng mga namatay dun sa ano. Ngayon, walang special ano. What's so special about this season ng MMK, Miss Roda?
to come up with this casting ko of Coco Angel? Pag naman available si Coco at si Angel Love Sim, hindi pa ba enough na pag-celebrate yun? This is Naghahanap celebration namin in sila. itself. Pero next month ang anniversary ng MMK. Nalilipat-lipat na. Pwede rin. So ang budget po nito malaki. Nakaka 5 days na sila. Yun na. Sobra. Sulit naman po. Dadalawin naman daw po ni Coco sa Ko, you've done a lot of mga law enforcement characters. What's so special and how did you prepare for this? MLK, ano ka to? Actually, sabi ko nga, may nag-training kami parang sa SAP. Medyo may knowledge na about them. Kasi nung nung may-stop ako dati nung sa data IBB, nag-training na ako for military. Pero sabi ko nga, meron sila iba-ibang function. Iba-iba sila training na ginagawa. Bawat position. Namiss mo ba ko? After a long time, tagal mo hindi nagsunda-sundalo or what? Oo naman po. Kasi sabi ko nga, bawat lalaki naman, diba, parang lalo na pagbata ka, gusto mo action. Nakakatawa lang ngayon kasi kahit pa paano, bumabalik. Hindi man sobra-sobra, pero kahit pa paano, gumagawa na ulit tayo ng ganitong mga ganitong konsepto, di ba? Kasi dati talaga parang mapapansin natin talagang namatay eh, talagang nawala yung mga action movie, ganyan. And then, kahit pa paano ngayon sa soap, nagagawa, and then ngayon sa MMK, ngayon, kahit pa paano si ER, gumagawa po siya ng mga action movie. Nakakatawa kasi sabi ko nga, sinyalis yun na nabubuhay po yung industriya natin kasi muling bumabalik yung mga dating nagagawa natin. Kung ano yung last episode mo sa MMK? Sabi niya 4 years ago. More ba yun? 2 years ago. Ano? Ay, yung dream niya yun eh. Boxer naman ako doon. Pero Sige. Gusto mo gumawa ng action mo? Oo naman po. Don't you have plan to put this into film? Pero syempre, mina-research sa amin iba kung mga kwenta namin. Marami pa. May mga material pa kayo. Yung nabuhay, hindi kayo, may idea bang gawin din yung may natira? May natirang Hindi mo po siya pwedeng kausapin. Questions from over there. Sino may tanong? Mga vlogger friends natin. Mga online sites. Entertainment sites. May regrets ba na punta ka sa pag-artista, hindi mo sa katuparan ito? Hindi mo naman yung sundan? Wala naman po. Sabi ko nga minsan. Kasi talaga, paulit-ulit ko yung kwento. Wala sa inakala ko o kahit sa panaginip ko na naging artista ako. Pero minsan sabi ko nga, siguro destiny. Kahit anong bagay na hindi, ayoko yan, hindi, okay lang. Pero sabi ko nga, hindi mo mamalaya na dadaling ka niya kung saan ka. Siguro sabi ko nga, ginawa kong artista kasi meron din akong calling. Meron din reason kung bakit ako nandito. Like sabi ko nga, siguro ginawa kong artista para mabigyan pa ng mukha yung isa sa mga hero natin. And then, yun siguro po yung purpose ko. And gusto mo pa bang makasama si Angel Locsin sa isang hindi lang po movie. Magkakaroon kami ng pagkakataon sana magkaroon ng teleserye. Tagal na yan eh. Actually, nakakatawa nga yung kwento namin dalawa. Every time na nakikita kami sa kahit anong party or whatever, anong occasion dito sa ABS-CBN. Like kami nagsabi, trabaho naman tayo. Tara, ganyan. Tapos ang nangyari, dumating yung time na tinawagan ako nila Ameroda na para mag-present sa akin ng kwento, bibigay na sa amin script. Nagulat ako, sabi niya, kakausapin ko daw ni Angel. Binigay kay Angel yun po. Ako na kasama mo dito, ako na yan. As in from bahay, kakalis ko lang ng bahay, hinintay niya ako dito sa ABS-CBN. Siya nag-ayos ng schedule namin, at lahat, dahil gusto niya magkatrabaho kami dalawa. Ako sobrang tagal ko nang hinihintay na magkasama kami. Hindi kami mabigyan ng pagkakataon kasi yung mga schedule namin, kung may ginagawa ko, so siya libre, kung ako naman libre, siya naman may ginagawa, hindi magkatugma. And then parang dumating yung pagkakataon na kami nang gumawa ng paraan para magkatrabaho kami. And then yun, sabi ko nga, at pagkatapos nun, ngayon naka-experience ko siya makatrabaho, na sabi ko nga, yung tao yun, una, napakalambing, napakamapagbigay, alam niyo talaga darating siya sa set.
magdadala ng sandamakmak na pagkain para pakainin lahat ng mga staff at lahat ng mga staff. Ganun siya. Tapos kahit na ang call niya pa, so gabi pa, darating yan, hapon pa lang nandun siya. Kaya tawagan namin doon barkadahan eh. Kasi kahit pack up na, nandun pa kami dahil nagkukwentuhan kami. And then,